Hi guys! Welcome to Raquel Travels Diary. And get ready with me for the ultimate Vietnam experience. So around 1 p.m, nakarating kami dito sa Naiya and kumain na nga rin pala kami niya ng lunch para hindi kami magutom habang naghihintay. Pagkatapos, tumiretso kami dito sa check-in baggage ng Vietnam Airlines. While waiting sa pila, nakatulog nga pala ang mga bagets kaya nagbayad muna kami ng travel tax. After namin sa check-in baggage, tumiretso agad kami sa immigration. Medyo mahaba kasi ang pila sa immigration that time. Since may mga infants kami kaya priority kami sa pila. Actually, sumakses na kami yan sa immigration. Pero medyo kabado kami niyan kasi first time mag-travel ni mama, ni ate at nung brother-in-law ko. But if your first time to travel, mas better talaga kung kasama mo ang family mo para iwas offloaded. Especially if unemployed ka. And of course, you have to prepare all the requirements needed, be honest, and maging consistent ka lang sa mga pagsagot sa mga questions nila. Naghintay na nga pala kami dito sa may boarding lounge area. And of course, while waiting, nag-outfit check muna ako kasama yung cutie patuti kong anak. Epic feel pa nga kasi sinabunutan niya na ako dyan. First time nga din pala magta-travel ng anak ko kasi naman this year ko lang siya pinanganak. Kidding aside, hindi naman talatang super excited siya, no? Ano pa tong pamangkin ko? Sobrang excited din kasi first time niya rin mag-travel. Ayan na nga, papasok na kami yan sa plane at hindi namang halatang excited yan siya, oh. Paano mamimit ko na kasi ulit yung husband ko? Last meet kasi namin nung January pa, nung nagpunta kami ng Malaysia. This was also my first time to travel with Vietnam Airlines. Lagi ko kasing binubook yung AirAsia. Oops, hindi yan sponsored ha. At first, magkakatabi pa kami niyan sa upuan. Kaso, wala daw kasing oxygen mask dun sa pwesto ko. Kaya pinalipat nila kami ni baby kung saan mayroong available ng oxygen mask. Syempre, safety first. At this moment, nakalipat na kami ni baby ng upuan. And ayan, ready to take off na. Nakakatuwa nga kasi nagbigay sila ng mga free puzzles for kids. And nagdala lang din ako ng ibang laruan ni Luhan para malibang siya. After a few minutes, nakatulog na rin si Luhan. Tamang-tama kasi sinerve na rin nila yung meal included sa binook naming flight. They serving 2 choices of meals. The other one is beef with rice. And ito naman yung napili ko, yung seafood pasta. In fairness, sobrang sarap ng meal nila. Nung malapit na kami sa Hanoi, dun lang din nagising ang baby ko. Sobrang bihig talaga itong niluhan. Hindi niya ako pinahirapan sa buong biyahe. Kaya ayan, I play with him para malibang siya. Ay, grabe yung excitement ko niyan. Kasi this is the second country na napuntahan ko. At syempre, makikita na rin kami ng husband ko. At mamimit niya na rin for the very first time si Luhan.
nakarating nga kami ng safe sa Vietnam. Pagbaba namin ng plane, sumakay kami ng Airbus na yung maghahatid sa amin dun sa mismong arrival section. Pagkababa namin ng Airbus, dumiretso agad kami dun sa baggage claim area. Grabe, panayngiti ko nga niya no, kasi hindi ko talaga mapigilan yung excitement ko. Basta, na-excite talaga ako that time. This was the first time din kasi na mag-travel kasama ang whole family. Hindi nga lang kasama si Papa at saka yung kapatid kong bunso. At tuwan-tuwa nga rin tong si Aika. Ma, sa iba yan po ma. Hindi ulang. When we arrived at the immigration area, medyo mahaba yung pila, pero mabilis lang din naman. Actually, hindi pa ito yung meet-up moment namin ng husband ko. Nagkaroon kasi ng changes sa schedule ng flight namin. Kaya kinabukasan pa ang date of arrival ng husband ko. At dahil mabigat si Luhan, nilagay muna namin siya dun sa may luggage. Tuwan-tuwa naman siya. Nag-book na nga rin pala kami ng Grab after namin magpapalit ng dollar to VND money. Because we plan to stay in Hanoi first while waiting for my husband's arrival tomorrow. One night nga lang pala kami nagstay dito kasi babalik ulit kami sa airport bukas para i-meet yung husband ko. Bago matulog, kumain nga rin pala kami ng snacks. At tuwang-tuwa nga ako dito sa snacks nila kasi kalasa niya yung vinegar pusit at saka yung bigat sa Pinas. Basta masarap siya. And after nun, napatulog ko na si Luhan at nag-rest na rin ako. Another day, another blessings. Second day na nga namin sa Vietnam. And today is the day para mag-meet yung mag-ama ko. Hindi na nga pala ako nag-change ng outfit niyan kasi buong araw din kami babiyahe. You know, hindi naman halatang excited. Nung natapos na kami mag-prepare, nag-check out na din kami agad sa hotel. Kasi naghihintay na yung husband ko sa airport. So kailangan na rin namin pumunta dun ngayon. Actually, sa domestic airport lang namin susunduin yung husband ko. Kasi galing na siya sa Ho Chi Minh from business trip. And waiting na lang kami niyan sa binook naming Grab. Ayan, nakarating na nga kami yan sa airport. At wala na akong masyadong video niyan. Kasi inaabangan ko na lang talaga yung husband ko. Basta, hindi ko alam kung anong magiging reaction niya pag nakita niya si Luhan. Ito na nga yung moment na sinundo ni ate at ni Kuya Alin yung husband ko. Medyo magulo yung video kasi sobrang na-excite yung ate ko. Gusto niya rin kasi makita yung reaction ni Panda pag nakita niya si Luhan. Baby, you are my life， 你点亮我的爱 ，Forever shine， 命中注定的安排，我明白。第一次见面，你的开场白，没有彩排，但却意外可爱。晚风吹过来，雾气散开，眼神在交换。我世界按部就班的状态，遇见你的瞬间明亮起来，乌云都散开，没什么阴霾，有你在 Baby you are。 So ayun na nga, kasama na ulit namin ng husband ko. Sobrang saya sa feeling na after 11 months magkasama ulit kami. By the way, excuse my voice kasi tulog na yung baby ko habang nagre-record ako nito. After nga namin mag-moment sa gitna ng airport, char, bumili muna kami ng food sa loob kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. In fairness, malalaki naman yung bread na binili namin kaya nabusog na rin naman kami. At this moment, nakapila kami dito sa labas ng airport. Dito kasi kami pipikapin ng driver na binook namin na sleeper bus. Sa Klook nga pala kami nag-book ng sleeper bus papuntang Sapa. Ilalagay ko na lang yung details later sa video. And ayan, dumating na rin yung sleeper bus na binook namin.
Sleeper Bus by G8 Open Tour nga pala yung binook namin guys. At bago ka pumasok, kailangan mo tanggalin yung shoes mo. But they provide sleepers naman para ma-maintain yung cleanliness inside the bus. Katapat ko nga lang din yan yung husband ko. At yung sister ko naman tsaka yung niece ko nandun sa taas. In fairness naman sa sleeper bus, may mga paganito pa sila. Actually, meron din silang remote massage. Yung mismong bed mo yung nagmamassage sa'yo. Pero hindi ko na na-videohan yun. And I'm so happy kasi sobrang behave ni Luhan. 6 to 7 hours kasi yung biyahe namin papuntang Sapa. At nilibang-libang ko lang yan si Luhan kasi nag-TikTok kami niyan. After a few hours, nag-stop over din kami guys. Just to go to the comfort room and to buy some foods. And uminom nga din pala kami nitong Erse Flora in case na hindi mahiyang yung tiyan namin dito sa Vietnam. Nakababa na nga pala kami ng sleeper bus niyan at pinikap kami ng staff from the hotel na pag-i-stayan namin. Ayan, nakarating na nga kami sa hotel. At dito nga pala kami nag-book sa Sapa King Hotel. Sa Klook ko lang din to binook. Tinulungan na nga pala kami ng mga staff nila na buhatin yung mga gamit. Sa totoo lang, ang babait ng mga staff dito. And sobrang convenient kasi some of them know how to speak English. Actually, hindi kalakihan yung hotel na binook namin. Pero hanggang 7th floor siya. Kasi mostly ng mga hotels dito sa main city ng Sapa, ganito lang katataas ang floors. And not bad, kasi maayos at malinis naman yung hotel na nabukan namin. And tadan! And this is their panoramic view. And dito nga pala kami nagstay ng husband ko with Luhan. Sa kabilang room naman si ate kasama si mama. At ito pala yung view namin sa room. And this is my sister's room. Standard room nga pala yung kinuha nila ate. May view din sila from outside. Okay, fast forward. And after namin ayusin yung mga gamit namin, nag-prepare na rin kami to go outside. Magi-dinner kasi kami that time. And night walking na rin since first day namin sa Sapa. And 11 degrees nga pala ang temperature niyan. And syempre, sinundo na kami nung pamangkin ko. Kasi naka-ready na din sila. Grabe, ang lamig talaga that night. Siyempre, hindi pa rin nawawala yung excitement ko. Aside from kakain kami ng dinner, ang sarap din mag-ikot-ikot. Kasi sobrang daming restaurants nearby our hotel. Sobrang convenient din kasi walking distance lang din siya sa lahat. Kaya no need na mag-grab. And while walking, pwede ka ring mamili kasi maraming vendors na nagtitinda sa streets. May mga stores din na nagbibenta ng mga thick clothes in case nalamigin kayo o wala kayong baong makakapal na damit. Ang tagal nga naming maglakad niyan bago kami makahanap ng restaurant na kakainan. Sobrang dami ba namang restaurants eh. Di ka talaga makakapili. Usok check! Tuwan-tuwa nga talaga ako niyan. Kasi first time ko may experience na kahit nagsasalita ka lang, may usok na lumalabas sa bibig mo. Hala, sige, hindi na siya natapos. After namin maglakad ng pagkahaba-haba, nakahanap din kami ng restaurant na kakainan. At kahit sa Vietnam, nag-hotpot kami. Sa Nahan Tin One nga pala kami kumain. Hindi ko alam paano siya i-pronounce eh, basta yun na yun. Umorder na nga pala kami niyan. Mixed hotpot nga pala yung tawag sa in-order namin.
Nakakatuwa kasi ang daming vegetables ng Vietnamese hot pot version nila. Umorder nga din pala kami niya ng barbecue. Kaso hindi ko na na-videohan kasi gutom na ako. First bite! Nakakakain nga pala ako ng maayos niyan. Kasi yung husband ko munang nagbuhat kay Luhan. Pinakain nga pala namin si Aika at si Luhan ng biscuits. Kasi ayaw namin sila pakainin ng hotpot since may mga seasonings yun. Ito nga pala yung view namin dun sa taas ng restaurant. At ito talaga yung mamimiss ko sa Vietnam, yung night strolling namin sa Sapa. Aside sa malamig yung weather, ay yung napakagandang view sa gabi. After nga namin kumain ay nag-ikot-ikot muna kami. Naghanap din kasi kami ng water para kay Luhan at kay Aika. At napadaan nga pala kami dito sa isa sa mga sikat na destination, ang Sun Plaza, Sapa Station. Picture lang kami dyan sandali. Since 3 days pa naman kami magsistay sa Sapa, kaya sabi namin pabalik na lang kami ulit. Medyo late na rin kasi that night. At hindi pwedeng mapuyat kasi may kasama kaming mga babies. At meron din kasi kaming day tour tomorrow. So that's it for today, for the first part of Raquel's Travels Diary in Vietnam. Just like and follow for part 2. Thanks for watching!